dahil sa kampanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos na expose ang mga corrupt officials ng ating gobyerno. Lalo na po itong mga involved sa mga ghost projects, flood control, palpak. O ito yung mga kumakalat na balita ngayon. Kaalyado, kontratista sa useless Benguet project, kaalyado ni Marcos Jr. Tinawag ni Marcos Jr. na useless ang 264 million na Rockshed Benguet. Hindi ba ninyo na narinig yung statement ng ating Pangulo sa SONA pagkatapos sa kanyang press con nang ilunsad yung sumbong sa Pangulo na pag na-discover niya na mga kaalyado, kahit kaibigan niya, hindi na niya tayo kaibigan. Pagbagsak ng ulan, tapos biglang lumakas. Nakakadaan pa yung mga... Oh my God. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Dahil sa kampanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos na expose ang mga corrupt officials ng ating gobyerno, lalo na po itong mga involved sa mga ghost projects, flood control, palpak, substandard, guni-guni lang na mga flood control projects. Umatake na naman po yung mga kalaban para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kampanya laban sa korupsyon. O ito yung mga kumakalat na balita ngayon. Kaalyado, kontratista sa useless Benguet project, kaalyado ni Marcos Jr. Tinawag ni Marcos Jr. na useless ang 264 million Rockshed project sa Benguet. Pero ang kontratistang nasa likod nito, si Engineer Francis Coyop, ay tumakbo umano noong 2025 sa ilalim ng partidong PFP o Partido Federal ng Pilipinas. Hindi ba ninyo na narinig yung statement ng ating Pangulo sa SONA pagkatapos sa kanyang press con nang ilunsad yung sumbong sa Pangulo na pag na-discover niya na mga kaalyado, kahit kaibigan niya, hindi na niya tayo kaibigan, hindi na tayo kaalyado. Ibig sabihin po, kahit kaalyado niya, hindi niya sasantuhin, hindi niya kukonsintihin, papanagutin niya sa batas. O ano kayo ngayon, malinaw na. At ang malinaw po, itong project na to ginawa during the previous administration. Yan o, malinaw. Isang 114 milyong rock netting project na ginawa pa noong 2018-2019. Overpriced, substandard at imbes magbigay ng proteksyon, naglagay pa ng buhay sa panganib. Mahigit sa 260 milyong piso naman na Rockshed project. Parehong useless. Kaya nga pinunta ng ating Pangulo. Kasi kung intensyon niya na pagtakpan, hindi na niya pinuntahan, bakit pa siya pupunta doon? Na alam niya nga kaalyado niya yung kontratista. Pinuntahan niya para expose. At sabi niya, papanagutin natin. At yung mga sistema na ginagawa na walang acceptance, walang coordination sa mga LGUs, hindi na yun mangyayari. Ibabalik sa dati. Na dapat ang mga national projects coordinated pati sa barangay para sila yung magpi-feedback. Dapat may acceptance sa mayor. Yun ang malinaw na sinabi ng ating Pangulong Bongbong kahapon. Malinaw na propaganda po ito para siraan yung ating Pangulo. Ang balita ngayon, mga page na naglitawan bigla para siraan yung kampanya kontra korupsyon ng ating Pangulong Bongbong. Kasi po, na-expose na yung mga kabuktutan na ginawa ng mga opisyal. Walang pake ang ating Pangulo kung sila kaalyado o hindi kaalyado. Ang objective ng ating Pangulo, itama yung mali. Yan. Sa kanyang inspeksyon sa Cannon Road, tinawag ni Pangulong Marcos Jr. na useless ang 264 milyong Rockshed project na gumuho matapos ang bagyong Emong. Ang mas nakakagulat, ang kontratista na nasa likod ng proyekto, si Engineer Francis Coyop ng 3K Rock Engineering, ay tumakbo noong 2025 elections sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas, partido pa mismo ni Marcos Jr. Ito ang problema. Ang 260 milyong proyektong ito ay walang silbi. Parang itinapon lang ng gobyerno ang pera sa ilog. Walang silbi. Dagdag pa niya, aabutin pa ng 500 milyon para maitama ang proyekto. Mula 2018 hanggang 2023, nakakuha umano ang 3K RAC ng 46 projects na may halagang 1.55 billion pesos, kabilang ang 12 joint projects sa iba pang kontratista.
Malinaw. Nagsimula 2018 hanggang 2023. Ibig sabihin, mula pa sa previous administration, nangungontrata na. In fact, mga kababayan, yung rock netting nga, sabi ng ating Pangulo, hindi na dapat yon ginagamit. Bawal na. Ineffective man po. Pero ipinagpatuloy pa, sabi ng ating Pangulo. Ginawa pa rin nila. Dapat na niya, di na nila ginawa. Ginawa pa rin nila. Worse, sabi ng ating Pangulo, 75% yung kickback. Kasi 3,600 yata yun. Yung dapat na presyo sana. Pero ang chinarge sa gobyerno, 12,000 plus. 75% na kickback. Nanindigan si Marcos na hindi siya aalis sa Malacanang hanggat hindi natutuldukan ang mga kapalpakan at anomalya sa flood control projects, mga proyektong ipinagyabang pa niya bilang achievement sa kanyang zona 2024. If there's one thing that I promise, I will not leave this office until the government fixes the issue. Siyempre, i-mention niya as accomplishment kasi yung mga projects na to, hindi lang nangyari nung previous administration hanggang itong present administration. Kaya lang ngayon na-discover ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sunod-sunod yung mga pagbaha, nagduda na siya, kaya nag-ikot siya at minention niya nga po sa zona ang mga palpak na mga flood control projects at sinabi niya, mahiya naman kayo. At sabi ng ating Pangulo, kahit kaalyado niya, hindi niya po sasantuhin. Kaya ito pong propaganda ninyo, hindi po ito obra kasi nauna na sinabi ng ating Pangulo, kung ikaw ang niya kaalyado ko, hindi na tayo kaalyado. Pagsabit ka ng mga kalokohan, katulad dito, sinasabi ninyo kaalyado, o di na siya kaalyado ng ating Pangulo. O ano pa? Ngayon, sabi ni Atty. Topacio, for show man lang daw ang ginagawang pag-imbestiga ng ating Pangulo. Palabas lang. Malabo po na palabas. And in fact, sa ngayon po, bumuo na ng legal team ang ating Pangulong Bongbong para tutukan itong mga anomalya na nangyari sa flood control projects sa buong bansa. Ito, pakinggan ninyo itong report ng RMN News. PBBM bumuo na ng legal team na siyang tututok sa mga kasong isasampa laban sa mga sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Chanel Salazar. Bumuo na ng legal team si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang tututok sa mga kasong isasampa laban sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Ayon sa Pangulo, tuloy-tuloy lang ang pagsusuri nila sa records ng Department of Public Works and Highways at ng malalaking contractors. At mula dito ay pagtutugmain nila ang reports na makukuha sa sumbong sa Pangulo website. Nakadepende rin anya ito kung aabot sa puntong magiging nationwide ang paghahain ng kaso at ito anya ang tututukan ng kanilang legal team. So they're still working on that. But in the meantime, we are continuing to go through the records of public works and all the big contractors to see kung tumutugma yung kanilang report doon sa mga sinusumbong sa atin ng taong bayan. So that's why I encourage na napaka-useful, napaka-malaking bagay at napapakinabangan namin ang husto yung inyong pagsulat sa amin, pagsumbong. O ano kayo ngayon? May legal team na binuo yung ating Pangulo. Ibig sabihin, seryoso ang ating Pangulong linisin ang buong bureaucracy sa mga corrupt na mga opisyal. From DPWH, yung mga sangkot na mayors, congressmen, gobernador, pati mga senador. Walang sasantuhin po ang ating Pangulong Bongbong. Kaya walang tigil kayo sa propaganda sa kanyang mga ginagawa kasi napapahiya kayo. Ang akala ninyo, pag kaalyado, pagtatakpan ng ating Pangulo. Kung pagtatakpan, hindi na sana pinuntahan ng ating Pangulo yung Tuba Benguet. Kasi yung contractor doon, sabi ninyo, kaalyado. O bakit pinuntahan niya para inspeksyonin? You see? Malabo itong mga propaganda po ninyo. Basag agad niya, Mr. Maravillas. Basag agad po. Ito yung latest na mga balita from Abante. Katas ng kontrata, CWS Representative Edwin Garjula itinurong may-ari ng 576 million California Mansion. Natuklasan ng mga netizens ang isang pribadong ari-arian na nagkakalaga ng higit 10.3 million US dollars sa Newport, California na nakarehistrong pagmamay-ari umano ni Construction Worker Solidarity or CWS Party List Representative Edwin Garjula. Ayon sa screenshot ng real estate data na ibinahagi ng netizens, nakarehistro ang ari-arian sa mga pangalan na Garjula, Tiroso, Edwin, Loleng at Garjula, Judy Silva mula pa noong 2011. Tinatayang nagkakalaga ito
ng $10,369,112 US dollars o humigit kumulang 576.8 milyong peso o 1,152 US dollars kada square foot at kasalukuyang hindi nakalista para ibenta. Ang pagkakadiskubre ng mansyon ay kasunod ng kontrobersya sa 400 milyong pesong flood control project sa Baliwag, Bulacan na pinunduan umano ng CWS at Ninooy Mayor Ferdinand Estrella. Ngunit ibinulgar kamakailan ni Pangulong Marcos Jr. na ghost project pala ito dahil walang aktual na konstruksyon or kahit idiniklarang completed na sa tala ng Department of Public Works and Highways. So may legal team na po itong mga nilalabas ninyong mga expose sa tulong ng mga netizens. Ito ay nangyari, na-inspired kasi sila. In-encourage ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang bawat isa na magsumbong sa Pangulo. Kaya niya ni-launch ang sumbong sa Pangulo website. And in fact, yung mga ginawang expose po ni Ping Lacson, naging madali po yung follow-up sa mga in-expose niyang mga anomalous projects dahil po sa sumbong sa Pangulo. Sinabi niya mismo yon sa kanyang privilege speech last week. So napaka-laking tulong po ng sumbong sa Pangulo. At kung ito ay for show, hindi sana mga kababayan i-inspeksyonin ang mga proyekto mga kababayan na pinagawa ng mismong mga kaalyado niya. Malinaw yung statement ng ating Pangulo. Pag ikaw niya kaalyado ko, hindi na kita kaalyado kasi nililoko mo yung mamamayang Filipino. Dinadaya mo. Ito yung sona niya, yung July 28. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sa mga Yan sabi ni PBBM sa interview po. Nahirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Ayaw na niya na kaalyado. Kung kaalyado, ayaw na niyang kaalyado. So napakalinaw naging statement ng ating Pangulo before niya na ginawa itong mga inspeksyon kasunod mga kababayan ng kanyang zona. Kaya hindi obra itong mga propaganda po ninyo. Ito yung latest na kaganapan mga kababayan dito sa amin. Report ng Radyo Pilipinas Albay. Masarawag, Ginubatan, muling binaha dahil sa pag-ulan dulot ng LPA at Tabagat. Ngayon lang po ito. Masarawag, nasa paanan nito ng Mayon Volcano. Tingnan ninyo. Grabe yan, first time gani nakakita nga rin sa di. Pati sa mga bato, nagparang ikot-ikot pa hanggang dito sa dulo. Pati hindi po. Peligroso na to. Yung mga kabahayan dyan, mga kababayan. Grabe. Shared by Fin Brillante Literal. Kani-kanila lang. Panoorin natin. Grabe. Kawawa yung bahay. Hindi nga ni. Malaki pa naman. Hindi daw yan nangyayari dati. First time. First time siya na mangyari. Mga kababayan. Kasi ang sabi, nag-iba ng direksyon. Grabe yung mga bato kadara kami. Nag-iba ng direksyon yung baha galing doon sa tuktok ng Mayon Volcano mismo. Sa Mayon Gali. Dati hindi dumadaan dito. Pero may nabara siguro doon sa taas. Kaya nag-iba ng direksyon. Yung daluyan ng tubig baha galing sa katawan ng Mayon Volcano mismo. You see? Grabe po. Ito siya, Mayon Volcano. Ito yung barangay Masarawag. So mismong nasa kasi siya. Nasa slope ng Mayon Volcano, yung barangay Masarawag. Napakalapit niya. So dito yung binabaha. Galing yung baha. Galing dito mismo sa umuulan kasi. Malakas na pag-ulan. Yung mga tubig galing mismo dito sa bundok ng Mayon Volcano. Rumaragasa dyan sa Masarawag. Yun na po. Mabahay dito po. Kaya kung kung malakas ang mga pag-ulan, talagang danger zone dito. Most people na nandito hanggang dito sa Maipon, pati nga sintro na Ginubatan Albay. Ito yung Ginubatan Albay.
Pati dito, inaabot siya ng pagbaha mula dyan sa Mayon na unit, Mayon volcano mismo, para ma-picture nyo kung nasaan ang Ginubatan, Albay, Masarawag. O ito yung Legazpi City. Papunta itong Maynila. Di ba yung map ng Bicol Region? Papuntang Maynila, Quezon na to. Legazpi City. Yan o. Legazpi City dito, Mayon volcano. Tapos yan o. Buong map of the Philippines. Yan siya o. Palaki natin. Para makita ninyo kung saan parte siya o. Mayon volcano. Ginubatan, Albay. Ito yung Masarawag. Ito yung baha ngayon sa Masarawag. Ate, paano kita sa di makauli? Grabe po. Kawawa yung may-ari ng napakalaking bahay pa naman. Tinutumbok mismo. So pag hindi yan naayos doon sa taas, mababaw nito sa baha na napakalaking bahay. Oh. Threatened siya, mga kababayan na mabaon. Oh. Grabe. You see? Hindi ka pwedeng dumaan dyan. Ano yan, hindi na yan normal din. Hindi na yan normal to. Takot. Nakakatakot, sabi ng kumukuha ng video. Grabe. Ano doon? Ito yung kanina pa lang na nagsisimula pa lang yung pagbagsak ng ulan. Tapos biglang lumakas. Nakakadaan pa yung mga Oh my God. Hello po. sasakyan. Ingat. Ayan o. Pero tumataas na siya. Ayan. Nang lumaon, kasi tuloy-tuloy yung pagbagsak ng ulan. Diyan ang tubaho. Ayan o. Galing dito. Galing dito yung baha o. Kasi nanditong parte yung Mayon volcano. Nasa slope na siya. Nang dumaon, ito na siya o. Grabe na. Kasi napakatindi ng pag-ulan kanina. First time ba yan eh? Rakulo. May Kadarakulo kang mga bato. Ibig sabihin napakalalaki yung mga bato na binubuhos dala. Galing yun sa Mayon volcano, sa katawan mismo. Sa slopes ng Mayon volcano. Grabe. So hindi na pwedeng madaanan yan. Yan o. Yan. Matindi. Pag ganyan na, dinadala na ng baha, hindi po naayos doon sa taas. Sayang na yung mga properties, mga kabahayan, mga kalupaan. Magiging sayang niya kasi matatabunan siya ng mga lahar, volcanic debris, mga bato na malalaki. Pwedeng magiba yung mga kabahayan pag panahon ng bagyo o malakas na pag-ulan. Wala man bagyo nga dito sa amin eh. Yung mga malalakas na pag-ulan, doon sa katawan mismo ng Mayon volcano. So kawawa ang mga residentes doon. Baka pagdating ng oras, mapilitan sila na lumipat ng lugar na matitirhan. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer.
Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.